matalik silang magkaibigan. Pero ang kanilang samahan, nagkaroon ng lamat at nauwi sa isang malalim na tampuhan dahil di umano sa isang bawal na pag-iibigan. Sa patuloy na paglalim ng samahan ng rumored showbiz couple na sina Gerald Anderson at Maha Salvador, hindi pa rin nilulubayan ng intriga si Kim Chiu. Pag-uusisa ng ilan, napatawad na nga ba ni Kim sina Maha at Gerald? Base sa isang panayam sa aktres kamakailan lamang, napatawad na niya umano ang dalawa. Pero giit ni Kim, tila matatagalan pa bago niya tuluyang ibaon sa limot ang sakit at pighati ng kahapon. Kaya naman sa kasalukuyang estado na ito ng dalaga, marami ang nagtatanong, may tensyon pa rin nga ba sa pagitan nila ni Maha Salvador sa set ng kanilang serye? Ang buwelta ni Kim, nananatili raw siyang professional sa trabaho at higit sa ano paman, nangingibabaw umano ang kanyang dedikasyon at pagmamahal dito. Sa pagputok ng mga bagong revelasyon na ito ni Kim, tanong ng mas nakakarami, ano nga ba ang kahihinatnan ng nasirang samahan ni Maha at Kim? May pag-asa pa nga bang magkaayos ang dating matalik na magkaibigan? Ang latest punto por punto. Alam mo kung totoo man tong kwento na ito, abay maganda. Isang pagkakaibigang iningatan, ipaglalaban, at ngayon ay talagang ibabalik, diba? Oo, ibig sabihin, Maganda medyo yun. nag-mature na sila. Oo. No, ako nga itatanungin kita, Ami, Christy. Do you think there was betrayal? There was betrayal of trust on the part of Maha na hindi wasto yung ginawa niya. Considering na split na naman si Kim at saka si Gerald nung panahon nagkasama. Sa tingin mo, was there betrayal? No, ang sa akin ng direct, parang feeling ko, let's face it, merong naging sakit, may naging kirot. Kasi alam naman natin na hindi na si Kim at si Gerald noon, di ba, Nay? Pero, kumbaga, in respect na lang, dahil alam mong dating karelasyon ng best friend mo, di ba? Kung maiiwasan, iwasan. Pero hindi nga, sabi nga nila, pag tumibok ang puso, ang mangyayari, mangyayari. So siguro, pakiramdam ni Maha sa part niya, wala naman siyang nagawang kasi nga, wala naman siyang nasagasaan. Ako din, Anong direct. take mo? Ako ang take ko dyan, direct. Una, wala na si Gerald at saka si Kim nung magmahalan si Maha at si Gerald. Walang betrayal. Kahit betrayal of trust, wala nga eh. Wala. Kasi ang puso, hindi natuturuan yan kung kailan magmamahal at sinong mamahalin. Meron lang sigurong betrayal kung sina Gerald at saka si Kim pa rin, pumasok sa si eksena Maha. si Maha. Pagiging galena na yun, ano? Pag-ahastro na yun. Galena na yan. Iba Zuma naman na yun. Zuma na yun. Pero alam mo, I mean, si Kim has to eventually accept the fact na ito ang nangyari. Parang sad-sad lang talaga. Na just so happen na magkaibigan sila at pareho nilang nagustuhan yung... Any which way you look at it, hindi ba? I mean, wala. Kailangan tanggapin niya na ito ang nangyari at dapat bigyan niya ng bagong perspektibo kung ano ang paningin niya, kay Maha, at ano yung perspektibo meron kay Gerald. Pero kung tutuusin mo, you have to move on. At saka direct, ang tangi lang naman niya hawak dito, nung daw kasing si Gerald at saka si Kim pa, kapag nagkakaproblema, kay Maha siya tumatakbo. Si Maha naman nagpapayo sa kanya. So parang merong kwento na lumabas na, kaya siguro sinasabihan daw ni Maha si Kim na layuan mo na yan, layuan mo yan, kasi e-entra siya. Pero hindi totoo yan. Ang tagal ng panahon lumipas bago sila nagkaibigan ni Gerald. Alam mo, through all the years of my human existence, meron akong pilosopiyang na-absorb, hindi ba? Ano direct? Yung mga jowa, yung mga lovers, they come and go. Yes. Pero ang true friends, they are priceless because walang halaga kang maitutumba sa isang tunay na kaibigan. Totoo yan. Ano nga, direct, ako din meron akong nabasa one time. Kung kailangan mong kumain, magtanim ka ng palay. Kung kailangan mong mabuhay na matagal-tagal at perspektibo may mahaba-haba, magtanim ka ng punong kahoy. Pero kung ang gusto mo ay panghabang buhay, magtanim ka ng pagkakaibigan. Ay, Tsaka aminin natin, kung minsan mas kilala tayo ng ating mga kaibigan kaysa ng sarili nating pamilya. Totoo yun. Diba? Mas marami pa silang alam at may mga nasasabi tayo diba? sa mga hindi kadugo kesa sa kapamilya natin. Minsan nga, di ba, mas kaya pang sabihin ng best friend kesa ng kapatid. Exactly. That's why dapat i-treasure natin ang ating mga kaibigan. At kung mga, kung mga tukso ng pag-ibig lamang ang dumadating sa ating buhay, ipasantabi na yan dahil ang kaibigan ay mas mahal. Tama, hindi sapat ang isang lalaki para sumira sa isang magandang pundasyon ng pagkakaibigan. At kung magkakabati na talaga sila, Nay, edi happy news ito. Kasi magandang makikita dito na pareho sila, lahat silang tatlo, nag-mature.